This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Kamusta? Hatakin natin ang collective energy ng ating mga Cancerians. Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Kabuhayan, kaperahan, relasyon, guidance, family, kung ano man ang nasa paligid na kailangan ng guidance. Any good news para sa ating mga Cancerian. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Last three shuffles. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Okay. Ingat sa mga scammers, ang nag-iisang account ng Mrs. Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Cancer. This is a very like Empress energy. The nurturing, the official person energy. And I feel, Cancerians, you're focusing on yourself, on being productive, self-growth, mga plano sa buhay. Whatever you're trying to manifest, nagiging tahimik ka. But, kumbaga may certainty sa puso mo na ibibigay ito sa'yo ni God. Okay? Nagkaroon ng mga pagsubok tungkol sa kapirahan, kabuhayan. And it feels like, sabi mo, kailangan mong mag-focus sa na maibalik yung dating sigla ng bank account. Okay? Meron kang hinihintay na like trabaho, negosyo, partnership, kontrata, kung ano man tong offer pagdating sa trabaho, pera, racket. Okay? Sabi mo, makakatulong to para bumalik sa sigla ang bank account. Okay? Vitamins. There's a masculine in this connection na parang losing patience because alam niya na may mga pagkakamali siya sa mga naging past decisions niya. There's like a toxic energy here, toxic pattern na I feel, no, sinusubukan naman na magbago, ayusin, to take a different path, but it feels like, okay, mas nararamdaman ko to sa energy ng masculine. May mga gustong ayusin ang masculine tungkol sa sarili niya, pero siya mismo nadi-disappoint na parang ang hirap na the masculine feels like nabibitray din niya yung sarili niya na parang talo na naman tayo, okay, try again, no? Minsan parang na yung parang nabo-broken heart na yung masculine na bakit parang hirap na hirap siya tumawid sa tamang daan. Okay? And I feel the feminine also, parang naubos na yung pasensya na masculine, ano ba to? But at some point, I feel naghihintay yung feminine na ma-perfect ni masculine, no? Kumbaga, alam mo yung the power of, what do you call that? The power of to change a habit. It's like 21 days. So, halimbawa, kasi the devil energy, it could be like bisyo, alak, sugalyo, si sabong, kung ano man, okay? Babae, or laziness, procrastination, kung ano man to, nahihirapan yung isang person sa connection na to na magbago. And I feel both of you, no, meron kayong mga suggestions sa bawat isa. May nararamdaman din dito akong sumbata na bakit ikaw nga ganyan ka, bakit ikaw nga ganun ka. Okay? This is not like parang may pagka-high school na yung peg na yan, eh, no? At some point, pinagdaanan natin yung sisihan, batuhan ng mali. But, you know, in a matured relationship, this would be like, okay, acceptance na ganito pala ako and something has to change kung gustong maging maayos ang relationship. Okay? Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay? Maraming plano, pero it feels like nagpo-procrastinate ang ating masculine. Nalilito din siya. Gusto niya, okay, it's like, gusto niyang gawin, but ang hirap mag-commit na dire-diretso niyang gawin. Challenge. Lalo na kung hindi naman natural sa'yo yung isang bagay na sa pagbabago. Of course, it's like unfamiliar path para sa'yo. Di ba? Mahirap yon. Halimbawa, mahilig ka sa steak, tapos sabi ng doktor, high blood ka na, gulay-gulay ka lang. Ang hirap nun, di ba? That kind of energy. Paborito mo pa yung steak, tas may taba. Di ba? Ganyan. I feel nagkaroon ng ending
ang relationship na to, mga misunderstanding, and someone is overthinking kung nasayang na ba talaga ang lahat. For some of you, kanya-kanyang time frame. For some of you, nanganganib na matapos ang isang relationship na maraming future plans. Okay? May habit din of like being dishonest or lying ang masculine. Maliit na bagay, pinagsisinungaling. So sabi ng feminine, bakit ganon? Bakit hindi na lang dapat gumawa ng tama para hindi na kailangan magsinungaling? Okay? To heal your heart chakra, to balance your emotions, the pink crystal, Madagascar, rose quartz. Okay? For manifesting abundance, Brazilian citrine, the abundant and happy crystal. Okay, okay? Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and blessed by the enlightened guide. Alrighty? So, I feel in the past, nagkaroon ng ugly conversation, mga hindi na pag-isipan na actions na medyo sablay, mga conversation na hindi na pag-isipan ng choice of words, sumablay, nagkasakitan, mga bagay na unacceptable na parang sa isang matured relationship, hindi na dapat ganito, ideally. Okay? But I feel both of you still tried to manifest na mapaayos ang relationship nyo. Recent pa, sabi ng feminine, sana naman maintindihan na siya ng masculine. Sana naman mas magkaroon na ng loving energy ang masculine. Sabi naman ni masculine, feminine, ano ba talaga gusto mo? Because the masculine feels like ibinibigay naman niya yung lahat ng alam niya na paraan to make the feminine feel loved. Okay? Dito nagkakatalo kasi na parang magkaiba yung love language. Baka sabi ni masculine, para sa kanya, makausap lang ng once a week, okay na yun, todo na yun, yun na yung love na kaya niyang ibigay. But the feminine could be asking for more, like quality time, okay? Kaya dapat yung love language na yan, and how you want to be loved, clearly nako-communicate sa relationship, okay? For some of you ay nasa kasal, engagement, nagde-live-in, at may mga nangyaring like unfair situations, betrayal about this relationship. So I feel the feminine is praying. the feminine is praying na sana matapos na yung mga pagsubok, not just relationship, also yung mga hinihintay na pera, na abundance ay dumating na rin. Okay? Lalo na magpapasko, no? I feel the feminine is like being quiet about mga bagay-bagay dito. May mga tao kasi, especially siguro sa family or mga kaibigan, minsan pinipigilan nating magkwento para hindi na mapasama yung person. Kasi it feels like parang gusto mo pang ilaban ng feminine ang connection na to. Kaya ayaw niyang magalit yung mga kaibigan or umay na ang mga kaibigan na pinagkukwentuhan mo kung gaano ka-ugly yung situation mo sa love na to. Right now, ang mga Cancerians nagfo-focus na lang sa financial stability. Perahan, kabuhayan, okay? For some of you, there's a strong like social media influence here. It could be live selling or kung naman that you're using social media para makagain ng kaperahan, kabuhayan. Meron ka rin pinag-iipunan na gusto mong travel, okay? Cancerian, your person, very defensive ang energy ng iyong person na parang pag nararamdaman niya na eto ka na naman, nagbe-bring up ka na naman ng difficult topic, very like defensive na wag nang pag-usapan. Mali na naman siya. Ang hirap-hirap daw makipag ng conversation sa'yo. Alam niya, aware naman siya yung mga false promises at mga hindi niya natupad, yung mga pagkukulang niya sa love. And parang naano na rin siya aware siya sa pagkukulang, pero ginagawa naman niya. Pero sabi niya, ang hirap, na feeling niya parang nape-pressure siya masyado to step up. Okay? Your person is trying to avoid conflict. Okay? So kung pwedeng tumakbo siya kapag nafe-feel niya nakakausapin mo na naman siya, mananakbo, very avoidant energy. Okay? Cancerian. Meron ka mga doubt kung dapat ba talagang mag-walk away na from this difficult connection, pero iniisip mo baka naman maayos pa kasi at some point happy naman kayo, hindi naman this is not all that bad. Okay? You might be dealing with a Libra, Cancerian. Yun muna for now. Okay, so until the end of January,
kailangang ma-practice ang equal give and take para magkasundo kayong dalawa. Magpapatuloy ang mga reconnection, reconciliation, pero hindi ko nararamdaman na kapag nagkabati kayo ay may na-learn na lesson. Kasi ang nakikita ko dito, you would try to avoid conflict, tapos kung ano yung mga requirements para maayos ang relationship na to, hindi naman nabibigay. So very shallow yung reconnection, reconciliation. At may nakikita na naman ako na maaaring maulit na naman kung ano yung mga tampuhan nyo. Breakup, ending, silence, hindi pag-uusap. Umiikot lang eh. Cancerian. Kasi parang nagkakabate because kumain kayo sa Jollibee, nilibre ka lang, nilambing ka, inakap ka, nagkabati kayo, nagreconcile kayo without really your person proving na ibang tao na siya. Very shallow. And I feel may problema sa communication kasi hindi nyo napag-uusapan ng maayos kung paano paanda rin yung relationship na to na maayos. It's like parang namamangka kayo, yung isa lang nagsasagwan or parang salungat yung sagwan nyo, gumaganyan-ganyan yung bangka nyo, or umiikot-ikot lang kayo kasi isa lang yung sumasagwan. Walang maayos na plano how to make this relationship right. So paano nga ba? Para kayong nasa whirlpool. Okay. Mental clarity, the purple crystal, amethyst. To ground your energy and to protect yourself from bad juju, Madagascar, black tourmaline, the protection crystal. Meron din tayong evil eye. Okay? May combination din tayo ng love and money. So for now, ito pa lang yung nababasa ko. Medyo mabigat yung energy, no? Ito siguro yung parang dahil Mercury retrograde, meron na namang mga hinuhukay na past issues na kailangan ng, it's like, make it or break it. Solusyonan na. Kasi parang, it feels like nakailang Mercury retrograde na tong same situation na hindi naman nagkaroon ng fix. Alright? Kumbaga sa bangka, may butas, kailangan tapalan. Kung hindi tatapalan, lulubog and mag-abandon ship kayong dalawa. Alright? Or it's like, it would like be a burden na sinasalok nyo palabas yung tubig sa bangka para hindi lumubog. And that would be very difficult. Okay? Mas okay na i-fix, magkaroon ng repair para maging maganda yung like, moving forward ng relationship na to. Alright, Cancerian? And that would be the Cancerian reading for the month of November. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Cancerian!